Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Updates, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ngayon po ay pinagdiriwang na buong kapuluan. Buong kapuluan po ang nagdiriwang nito. Ninoy Aquino Day bilang selebrasyon po sa mga nagsasabi na si Ninoy Aquino po ay isang bayani. No? Talaga namang inihihilera po siya. Tatlo lang po, sa kaalaman ng lahat, tatlo lang po ang mayroong national holiday na tao sa Pilipinas. No? Tatlong Pilipino lang po ang mayroong sariling national holiday. Ito po ay si Jose Rizal Day, Andres Bonifacio Day, at si Ninoy Aquino. Ganun po ang hilera kay Ninoy Aquino. Okay, pag-usapan din po natin ang sari-sari po, maliban po sa tatalakayin natin ng konti dahil Ninoy Aquino Day, bahana naman yung pagpapakabayani ni Ninoy, etc. etc. In Philippine history, isn't it ironic that a villain, siya pa mismo ang nasa libingan ng mga bayani? Ang daming weirdo talaga sa Pilipinas. Okay, eto po, yours truly. Alam mo, fake news kayo, no? Alam na natin kung sino niya sinasabi niyang bilin. Isa lang naman, no? Okay. Isa lang po yung kanyang binabanggit, no? Alam natin na yung bilin na binabanggit mo, na nakalibing sa libingan ng mga bayani, si Pangulong Marcos na naman. Okay. Ang tanong, illegal ba ang pagkakalibing ni Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani? Pasahan lang kita, yours truly. Baka, at para malaman din po, yung pong paglilibing sa sa libingan ng mga bayani, may batas po yan, no? Ito lang po ang tanging pwedeng mailibing. Hindi po trip-trip yan. Hindi po pinagtitripan lang ang pwedeng ilibing dyan. Ito po, basahin natin. Government dignitaries, statesmen, national artists, and other deceased persons whose interment has been approved by the Commander-in-Chief. Sino po yung Commander-in-Chief? Alam na natin yung Commander-in-Chief. Presidente po ng Pilipinas. Pag in-approve po ng Presidente ng Pilipinas, yan, Congress or the Secretary of National Defense. Kung wala ka riyan sa mga binanggit kanina, no? Basta sinabi ng Presidente or ng Kongreso or ng Secretary of National Defense, pwede kang ilibing dyan. And sino pa po? Former presidents, vice presidents, secretaries of national defense, widows of former presidents, and chiefs of staff. Asa po ba dyan ang pinagbabawal si Ferdinand Marcos na malibing sa libingan ng mga bayani? Ang dami pong... Kung tutusin, karapat dapat lang siya na doon na ilibing mga kaibigan. Kasi kung tutusin mga kaibigan, si Apo Lakay, isa yan sa bayani talaga ng Pilipinas mga kaibigan. Dahil isa yan sa nagpapaunlad ng Pilipinas nung araw. Di ba? Ayon po sa batas, di ba? Presidente siya ng Pilipinas. Automatic po, pwede siyang ilibing. Kung ang presidente po ng Pilipinas gusto niyang mapalibing sa libingan ng mga bayani, pag namatay po siya, pwede po siyang malibing doon. Kaya yung mga dinadakdak-dakdak nyo na yung villain ay nakalibing sa libingan ng mga bayani at si Ninoy ay hindi. Saan ba papasok si Ninoy? Bakit kinakailangan siya ilibing dun? Yung asawa niya, pwede, tsaka yung anak niya. Former president yun. Di ba? Si Ninoy, wala. Ayaw nila. Pero pwede yun. Kasi Korean presidente, si Ninoy naging presidente. Pwede nilang ilipat yun. Ayaw naman nila. Pwede nilang i-approve yun. Kasi presidente sila ng Pilipinas. Okay. Punta po tayo. Nililinaw lang po natin, wala pong illegal sa pagpapalibing kay Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. At ang tanging may yagbols, hindi natakot sa mga tao. Kasi yan ang panakot nila.
Bakit mula kay Cory hanggang sa anak niyang si Pinoy, wala nagpalibing na presidente? Takot sa tao eh. Akala nila very popular si Ninoy talaga eh. Si Pangulong Duterte lang po ang nagpamuka dyan na hindi naman totoong, di ba? O ngayon, pinalibing ni Pangulong Duterte, may problema ba? Wala nga kumwestiyon na pinalibing niya yan dahil hindi naman labag sa batas yan. Okay. Eto pa po. Dito po sa, may sinabi, alam niyo naman lahat ng quotation ngayon ni Ninoy. O ayan na, pasok na tayo kay Ninoy. Alam niyo naman lahat ng quotation kay Ninoy. Lalabas na ngayon. Ito po ang isa sa mga sinabi ni Ninoy. I could have opted to seek political asylum in America. But I feel it is my duty, as it is the duty of every Filipino, to suffer with these people, especially in time of crisis. Alam mo, buti pa nga, nag-asylum ka na lang doon, nanahimik na lang kayo. Diba? Eto, hindi natin mababalik yung kasaysayan. Pero kung tutuusin, yung pagkamatay mo, nagkaleche-leche ang bayan ng Pilipinas. Alam mo na yan eh. Isinugal mo yung sarili mo. Diba? Alam ni Nino yan eh. Na may mga threats sa kanya na titirahin siya. Alam niya yan eh. Calculated ba? Gusto niya ba talaga maging hero? Pwede. Hindi natin alam kung ano nasa utak niya eh. Pero alam mo yung danger na anytime pwede ka or naniniwala ka na very obvious na pag ikaw ay pinapatay, si Marcos ang sisisihin. O diba? Kaya sa isip mo siguro, hindi ako mapapapatay dahil Marcos eh ang sisisihin. Yun nga nangyari. Si Marcos nga ang sinisi. Bumagsak ang ekonomiya natin dahil sa pagkamatay ni Pinoy. Ni Ninoy pala. Kaya yung ba naman kung siya ay nanatili na lang sa Amerika? Eh hindi. Gusto niya talagang mamuno ng oposisyon. Yan po ang katotohanan. Gusto mo maging pinuno ng oposisyon, mapatalsik si Marcos. Political po yan lahat. O ngayon, sa question na tayo. Punta na tayo sa question natin. No? Si Ninoy ba? Is Ninoy Aquino a hero? No. Tignan po muna natin yung sino mga nagsasabi. Sabi ko nga, sarap ng buhay mo sa Tatex. Masarap na buhay mo sa Amerika, bumalik-balik ka pa. Kung hindi kinamatay si Ninoy, baka Singapore na rin tayo ngayon. Di ba? Hindi na magkakagulo. Ito po ang sinabi ng di ba? Tinatanong pa ba to? He's definitely a hero. Di ba? Sabi nitong nag-post. Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, Ninoy Aquino, our latest national hero. Latest national hero because in my administration, in an executive order, the law proclaimed him as a national hero. Ikaw pala may kasalanan nito, Gloria Macapagal Arroyo. Pre-claim mo pa. Pre-claim nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si Ninoy Aquino bilang national hero. Kita nyo na. Okay, National Historical Commission. Ito po may mga Sa madaling salita mga kaibigan, may mga kasalanan din pala talaga yung mga dating pangulo ng araw talaga. sa pagtatalaga ng hero. Or napapaikot lang din sila ng mga dilawan ng araw na yun. Kaya Kung titignan natin yung naging impact niya on national scale, marami nagmarcha sa EDSA dahil kay Ninoy. And for that, Ninoy, for all accounts and purposes, can be considered a national hero. O can be considered daw. Okay. Alam po ninyo, wala naman duda eh. Di ba? Wala pong duda nung kamamatay ni Ninoy. Eto bigyan kasi rin natin ng time frame. Yung kamamatay po ni Ninoy, nakita niyo naman kung gaano kalaki yung nagpalibing sa kanya. Bigyan natin historical context. Nung kamamatay ni Ninoy, alagang hirong-hero siya. Kahit kayo, buhay na kayo nun. Hindi nyo ku-questionin. Panahon ni Gloria, walang kumu-question. Di ba? Pwede nyo sabihin, bakit nyo lang kinu-question? Nung panahon na diniklara yan, wala tayong question lahat. Talagang ganun. Yun nga po yun eh. Yun po yung panahon na parang pinakasikat na tao. Halimbawa po, kung titignan nyo yung dami na nakipaglibing, putya, Rico yan. Isa sa pinakamarami nakipaglibing kay Rico yan. 100 years from now. tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.